Dear Captain Kokak, ako po si Aling Minda, tindera ng bigas at asukal sa palengke ng San Felipe. Mahigit 20 taon na akong nagtitinda. Sanay na ako sa usok ng isda, amoy ng baboy, at ingay ng bentahan. Pero may isang insidenteng hanggang ngayon ay hindi ko malimutan. Isang Huwebes ng umaga, habang nag-aayos ako ng paninda, may lumapit sa aking isang matandang babae. Maputla siya, puti ang buhok, at nakasuot ng itim na saya. Tahimik siyang tumitig sa akin, bago mahina at paus na bumulong. "Kalahating kilo lang ng bigas, iha." Binigyan ko siya ng bigas gamit ang aking lumang timbangan. Habang tinatakal ko ang bigas, napansin kong nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ang bayad. Nang tinanggap ko, naramdaman kong parang yelo sa lamig ang kanyang balat. Lumingon siya sa akin at sinabing, "Huwag mo kong dadayain." Nagulat ako. Hindi po. Eksakto po yan." Sagot ko. Ngumiti siya. Mapait. "Tignan natin." Pagkatapos ng araw na yon, unti-unting nasira ang negosyo ko. Araw-araw, may uod ang mga bigas. Kahit bagong stock lang ang mga yon. Pati asukal, tinutubuan na parang amag. Nawalan ako ng mga suki. Lugi ako ng halos 3 linggo. Hindi ko na alam ang gagawin. Isang gabi, habang inaayos ko ang mga sako, narinig ko ang kalansing ng timbangan. Kahit wala namang bumibili. Paglingon ko, para akong pinanlamigan. Naroon ang matandang babae. Nakatayo sa sulok ng pwesto ko. Naangiti. Nang magdilim ang ilaw, nawala siya. Pero sa ibabaw ng lamesa, may kalahating kilong bigas na kulay itim. Pumunta ako sa isang matandang albularyo sa kabilang bayan. Ang sabi niya, "May sumpa ang timbangan mo. Galing yan sa isang patay na tindera na mahilig mangdaya noong nabubuhay pa." Dahil doon ay tinapon ko ang timbangan sa ilog. At mula noon, bumalik na sa ayos ang paninda ko. Magandang gabi po, Captain Kokak, at sa inyo pong lahat na tagapakinig. Ako po si Julius, isang online seller ng mga antique at vintage items. Mahilig akong bumili sa mga ukay-ukay, lumang bodega, at minsan pati estate sales ng mga namatay. Hanggang sa may isang bagay na muntik nang maging dahilan ng kapahamakan ko dahil sa pagbenta ko. Isang Sabado ng hapon, may lalaking nagbenta ng lumang relo sa akin sa isang tiyanggi sa Bulacan. Ginto ang gilid at may kakaibang ukit. Lucio 1908. Matibay pa at gumagana. Binili ko agad. Nilinis ko ito at kinuhanan ng litrato para ibenta online. Ilang oras lang, may nag-message na babae. Ang pangalan ay Amara. Gusto raw niyang bilhin at makipagkita ng personal. Sa isang fast food sa Cubao, nagkita kami. Tahimik lang siya. Puti ang damit. Malamig ang kamay. Parang hindi humihinga. Nang iniabot ko ang relos, ngumiti siya at sinabing, "Matagal ko nang hinahanap to." Kinagabihan, nakatanggap ako ng message sa app. "Bakit mo binenta?" Galing sa account ni Amara. Pero wala na raw itong user. Nagtataka ako. Kinabukasan, 3 buyer ko ang biglang nag-cancel ng order. Sinundan pa ito ng 3 sunod-sunod na power outage sa bahay ko. Doon ko napansin ang salamin. Habang nagsiselfie ako, may babaeng sumilip sa likod ko. Duguan ng muka.
at hawak-hawak ang relos na naibenta ko na. At kinaumagahan, muli kong nakita ang relos sa ibabaw ng patungan ko ng mga antiques. Sabi ng kakilala kong espiritista, hindi lang basta relos ang hawak mo, may kaluluwa yan ng taong pinatay para makuha ang relos. Kailangan ko raw dalhin ang relos sa lumang sementeryo sa Maynila at ilagay sa nicho ni Lucio Baltasar. Pagkatapos ng gabing ginawa ko yun, wala nang sumunod na kababalaghan ng nangyari. Hi po, Captain Kokak. Ako si Sarah, estudyante at online reseller ng ukay-ukay. Minsan, sa sobrang dami ng ginagawa ko, tulog na lang ako halos kapag hindi nagbebenta. Pero isang panaginip ang nagpabago ng lahat. Sa panaginip ko, may isang tindahan sa dulo ng iskinita. Madilim, puno ng alikabok. Pero sa loob nito, napakaganda ng mga paninda. May Gucci, LV, Prada, Chanel. Lahat ay nakadisplay. Kumikislap sa liwanag ng gasera. May matandang babae sa likod ng counter. Libre lahat yan. Aniya, basta ibenta mo lang. Wag mong isusuot. Paggising ko, may Louis Vuitton na bag sa tabi ng kama ko. Tunay, nabenta ko agad online. Tuwing gabi, bumabalik ako sa panaginip na tindahan. Laging may bagong gamit. Laging libre at laging may babala na wag mong isuot. Pero minsang gabi, tinesting ko ang isang belt na Hermes. Sa salamin, nakita ko ang sarili kong may sugat sa leeg. Pagtingin ko sa katawan ko, pagkagising, may marka ng sinturon, pulang-pula, para akong sinakal. Sunod-sunod ang kababalaghan. May buyer na biglang nawawala matapos bumili. May isa pa na nakita sa news, patay sa loob ng kwarto. Yakap ang binili niyang jacket mula sa akin. Nang minsang malita ko ng tulog, tuloy-tuloy ang panaginip ko. Nahulog ako sa likod ng tindahan. Sa ilalim, may hukay. Sa loob ng hukay, may mga bangkay. At suot nila ang mga binenta kong gamit. Nagsindi ako ng kandila. Lahat ng gamit, sinunog ko. Pero isang linggo lang, may package na dumating. Walang sender. Pagbukas ko, naroon ang original kong Louis Vuitton. At sa loob, merong sulat. Huli ka na. Hindi ito tindahan. Ito ay libingan. Magandang gabi po, Captain Kokak. Ako po si Lando. Naglalako ako ng prutas sa mga barangay. Sanay na ako sa tawaran. Pero may isang suki na hindi ko na makakalimutan. Matanda siya, malaki ang sombrero, at palaging tumatawad ng sobra. Tipong 70 pesos ang mangga, pero 20 pesos lang daw ang kaya niya. Lagi ko pa siyang binibigyan. Pero minsan, naubusan na ako ng pasensya. Pasensya na po, mahal po ang kuha ko ngayon eh. Ngumisi siya, sabay sabing, maniningil ako sa mga prutas mo. Kinabukasan, lahat ng mangga ko nangingitim. Ang saging, may maamoy na bulok kahit bagong pitas. Walang bumibili. Lugi ako ng halos isang linggo. Sa gabi, naririnig kong nagkakalampagan ng mga prutas sa basket. Pagkagat ng alas 12, tila may humahagik-gik. Minsang gabi, nakita kong may gumagalaw sa loob ng basket. Nang sumilip ako, may ahas na ang ulo ay parang sa matanda. Nakatingin sa akin, naangisi. Tumakbo ko palayo.
Pumunta ako sa albularyo. Sabi niya, "Hindi tao yan ah. Isa yung tikbalang na humihingi ng pabor. Dapat hindi mo tinanggihan." Pinayuhan akong magsindi ng kandila sa 4 na kanto ng bahay ko at isakripisyo ko ang pinakamatamis kong prutas sa bakuran namin. Ginawa ko yon at tuwing araw ng linggo, may matandang babae akong nadaraanan sa pilahan ng jeep. Palaging may sombrero din. Palaging nakatingin. At palagi ko rin yung binibigyan ng prutas nang walang hinihinging bayad. Muli ay nanumbalik ang sigla ng pagbebenta ko ng mga prutas. Dear Captain Kokak, ako po si Ivy, sales lady sa toy section ng isang mall sa Ortigas. May promo kami dati. Buy one take one sa mga laruan. Isang araw, may lalaking bumili ng manikang babae at pinilit kunin ang plush doll na freebie kahit wala yun sa listahan ng mga libreng kasama ng binili niya. Sinabihan ko siyang, "Wala pong record yan eh." Pero mapilit siya, kaya ibinigay ko na lang. Pagkalipas ng 3 araw, bumalik siya, maputla, pawis na pawis. "Ayoko na nito," anya. Gumigising siya ng 3:00, gumagapang, nakatayo sa paanan ko. Ibinigay niya ang plush doll. Itinago ko sa likod ng storage room. Simula noon, may naririnig na kami tuwing gabi. Tunog ng mga paang naglalakad, tawa ng bata, at minsang tunog ng laruan na wala naman sa display. Isang gabi, naiwan akong mag-isa. Sa salamin, nakita kong may maliit na nilalang na nakatayo sa likod ko. Hawak ang plush doll na binabagsak ang ulo nito sa sahig, paulit-ulit. Sabi ng janitor, matagal nang sinasabing may nawawalang bata sa toy section. At ang huling laruan daw na hawak nito ay plush doll na may pula sa mata. Pinabless namin ang section, pero walang epekto. Palagi pa ring may nagpaparamdam sa toy section na yun.